Kamusta guys? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong pagpapalit ng liderato ng majority sa grupo ng previous minority. And kitang-kita niyo naman, itong si Alan Peter Cayetano. Mahilig talaga mag-vlogging. Nasa Facebook palagi nagla-live. Pero ba siyang online selling? Oh, ngayon, sa kagaguhan na ginawa niya, tinagalan niya, hindi siya pumasok ng 3 araw from June 1, June 2, June 3. At yun na nga nangyari. Pinalitan siya o pinalitan yung majority niya as the new minority ngayon. At ginawang Senate President for Tempere itong si Win Gatchalian. Panalo to sa mga Pilipino kaya dapat ipag ibunya ano natin i-celebrate natin, di ba? Kasi nga dito talaga ang totoong Senado. Hindi yung nasa online lang tapos ginagawa lang kabulastagan, hindi ginagawa yung trabaho, puro na lang pang online shopping. Online stream or live stream. Oh, so now guys, panoorin natin yung magandang balita at last sa Senado at least bago mangyari yung mag-suspend yung session. And I think they will go on adjournment kasi nga meron silang break. Okay, so yan na, kita nyo. June 12 ng hapon, 4, tapos 5 ng hapon. Ewan ko ewan ko talaga dito kay Alan Cayetano. Nung una pa mahilig pa siya online nung pandemic. Okay, so panoorin natin yung announcement galing kay Tito Soto dito sa YouTube channel sa kanilang Senate session number 69. Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore. Seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. Majority Leader. Okay, so siya yung ginawang Senate President for tempore. So that means temporary pa lang. At kung merong magiging kasi ang nangyari, pumunta si Cheese Escudero. Yun ang mga nakakagulat dito, di ba? Itong si Cheese, siguro nagmatigas, nagmatigas na ayaw sumanib dito kina Tito Soto, Ping Lacson, tapos siguro na maspasan sa mga nangyayari at kabalbala na ginagawa ng majority ni Cayetano, now which is minority. Okay? At isipin nyo 3 araw hindi kayo nagtatrabaho. Parang kapakalan na lang ng mukha na ayaw pumasok para sa ikabubuti ng bayan. O mabuti nga nangyari ito, di ba guys? At ano pa? Yun na nga pinalitan yung nakita ko dito pinalitan yung majority, naging majority ulit si Migs. Tapos dito nag yan. We're gonna take oath bilang Senate for tempore. At ibinalik uli yung ito ipakita ko muna. Before ng Senado. Yan, dito siya at ito yung bagong Sergeant in Arms nung pinalitan ni Alan Cayetano. I think si Mau Aplasca, yung suspended na Sergeant of Arms, siya na ngayon ang bagong Sergeant of Arms ng Senado. Okay? Now, kung nagtataka kayo guys, bakit napalitan yung Senado o yung majority na nila Tito Soto, Win Gatchalian, itong kay Alan Cayetano?
Kasi nga, di ba, 24 senators, wala yung dalawa sa 22. Di ba? Yung previous majority is 13. Okay? At nung nawala si Jinggoy, naging 12. At si Abato, ano na, hindi na makita. Kasi nga may arrest warrant siya ng ICC. So that means, patas na sila. So there's one person that needs to go to the other side. At ito si Cheese Escudero. Ayon sa kanya, wala daw kumausap sa kanya. Well, I don't know if that's true. Pero hindi ako naniniwala kasi sa politika, ah, yung makapangyarihan, pwedeng merong gawin. Definitely. Okay? At yun na nga, nangyari. Pinalitan kasi nandun si Cheese Escudero. Now, 12 versus 11. So, sila yung bagong majority. Okay? Unless pumasok ulit itong si Bato, which I doubt. Hinahabol na siya ng pulis. Kung pumasok man siya sa Senado, pwede siyang arestuhin agad. Diba? So pupunta tayo sa bakit nga ba gumana itong majority nila na 12 versus 11. So, skip natin at punta tayo sa explanation ni Win Gatchalian. Ito. We ask the Secretary to read the title of the measure for clarity. And place on record the title of the resolution, Okay, move natin. inserting the full text thereof. This regular session of the 20th Congress of the Philippines, not later than 12 o'clock midnight today, June 3, 2020. Oh, wait. Dito. Session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Further, Article 6, Section 16(5) of the Constitution provides that neither House sessions of Congress adjourn for more 3 days. Yun, without the kasi consent of kaya nga wala nang ginawa ito si Alan. So, without the other house, violate ni Alan Peter Cayetano yun. The Senate has been adjourned and unable to issue session for the days, placing us on the brink of constitutional violation that we convened today. Thus, the duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators. Yan. Dito yung pini-explain niya. At yun na nga, since meron 12, tinawag nila yung order sa Senado para palitan yung majority. Kaya nangyari yon. Over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 3 members can call a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Okay, so yung Avellino case ng Korte Suprema, inagrito ng Korte Suprema noong 1949. Ang tagal na, no? Pero ito yung binabasihan nila para palitan yung majority ni Alan Cayetano. And with precedent, specifically the May 5, 2015 session beyond the Senate's coercive jurisdiction. Thank you. Thank you Dear very colleague. much for the clarity, Mr. President. Mr. President, let the record reflect. O yan. Ito pa, another explanation galing kay Attorney Felsis. Okay? Na-interview siya ng DZMM about doon sa Senate quorum na 12. Okay? So, i-play natin.
Wait, I think hindi, siguro may, may connection loss tayo sa, sa dito. Wait lang, try natin i-refresh muna. Okay, meron explanation din si, si Dick Gordon, pero for short, i-refresh natin to yung isa. Wait lang, Ito. Balik tayo dito. Yan. Sige, play natin. Okay. So, yan na yun. Definitely, that means noong 1949, mayroong itong Korte Suprema nag-agree doon sa nangyari sa Senado sa Avellino case. So that means merong basihan yung ginawa ng mga senador ngayong araw na ito. Alright? So salamat po guys. Kung meron po kayong questions, suggestions sa ating video, paki-comment po sa comment section. And you also can look online for more information about nung nangyari. And si Erwin Tulfo meron explanation din. At iba pang mga politiko na naging senador before. Okay? So, thank you sa mga nanonood. If you nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and see you sa susunod na video.